Okay, magandang tanghali sa ating mga kinigiliw na mga kapatid na narito at sa mga kapatid natin na wala rito at higit sa lahat din yung mga taga-subaybay natin sa palatuntunang ito. Purihin natin ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay? So, pagpatuloy na natin. Ang paksa natin ngayong umaga, mga taong naghahanap ng nagtuturo ayon sa ibig nilang pakinggan. Merong mga ganon, marami, no? Naghahanap ng mga nagtuturo na yung kung yung pakikinggan nila sa kanya, yung ibig nila, no? Okay, pagpatuloy natin. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 1. Ito isinulat ng ating Apostol Pablo kay Timoteo. Sabi ng ating Apostol Pablo kay Timoteo, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-ala sa kanyang pagdating bilang hari, inaasahan kita. So, ito ay sinasabi ni Apostol Pablo si alagad na Timoteo. Ganun din sa atin, tayo ay mga alagad na tayo ay sinasabihan ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Diyos, ang hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Okay? Sino yung mga buhay? Yung mga yung mga kasalukuyang buhay, no? Meron pa silang hininga, yung mga buhay, no? Yung mga patay ay nasa kulungan ng mga espiritu, yun yung mga patay. Okay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, at alam natin ang ating Panginoong Jesucristo ay darating bilang hari natin. Kaya inaasahan kita. So, inaasahan ni Apostol Pablo si Timoteo. Ganon din tayo, no? Inaasahan din tayo. Lalong-lalo na ang ating Panginoong Jesucristo at ang ating Panginoong Diyos. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob. Sa pamamagitan nito ay matyagang iyong pagtuturo. So, kailangan ipahayag natin yung mabuting balita, no? Sapagkat yun ay tungkulin natin. Hindi lang si Brother Rolando, hindi bawat isa sa atin. Ngayon, may kanya-kanya tayong handog na binigay ng Diyos sa atin. Ang handog na binigay ng Diyos sa atin ay karunungan at ang pagtuturo. Okay? Yun yung handog na binigay sa akin. Kayo naman, paano ninyo ibabahagi o ipangaral ang salita ng Diyos? O tulad, kung meron na akong naipos, kailangan itatag sa inyo at upang sa ganon, ang mga kaibigan ninyo, ang mga nakakakilala sa inyo ay kanilang marinig yung mensahe ng salita ng Diyos. Huwag nating ipagkait na ibahagi kung ano yung mensahe na ibinigay sa tagapagturo ng ating Panginoong Jesucristo. So pag na-post na yung message na yon na itatag sa inyo ngayon, noon sa pamamagitan ninyo sa tag na yon ay naipapahayag din ninyo ang salita ng Diyos. No, anong layunin natin? Himukin natin ang mga tao na makinig ng salita ng Diyos upang sa ganon sa pamamagitan ng salita ng Diyos
ay mabuksan ang kanilang pag-iisip, ang kanilang puso na makikipag-ugnay sa ating Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na sa ating Panginoon Diyos, no? At sila'y lalago sa kanilang pananampalataya bilang isang Kristiyano. Okay? So, palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Kaya nga, itong ginagawa natin, ito ay matiyagang pakikinig ng salita ng Diyos. Ako naman bilang kanyang itinalagang tagapagturo ay dapat akong matiyagang magturo ng salita ng Diyos. Okay? Pagpatuloy natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 3. Yan. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. So, ngayon na yung panahon na yon. Na sino yung hindi na? Yung mga taong ayaw nang makinig ng katuruan ng Diyos. Kaya tayo'y nagpapasalamat, mga kapatid, sapagkat tayo'y naritong matiyagang nakikinig sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos. Sa halip, sundin nila ang kanilang hilig. Maghanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Okay? Kapag ang isang kapatid ay nakibahagi sa isang pagtitipon tulad nito at ang narinig niyang mensahe ay labag sa kanyang kalooban o labag sa kanyang ginagawa, aalis na yun. Di na siya babalik. No? Kundi maghanap siya ng isang tagapagturo na kung saan yung ituturo ng tagapagturo na yun ay yung ibig lamang niyang marinig. Okay? So, meron yan. Aalis sila sapagkat hindi ang ibig sabihin hindi sila'y natatamaan doon, hindi pabor sa kanila yung salita na yun. Okay? So, doon sa kanilang mga gawain, kanilang pag-uugali, kung sila'y natatamaan doon sa katuruan ng Panginoong Jesucristo, aalis na mga yun. Okay? Na ayaw nang bumalik doon. Bakit? Kasi gusto lang nila yung marinig, yung pabor lang sa kanila. Okay? Dahil, halimbawa, kung paglalasing, pag nagsalita ka ng mensahe tungkol sa paglalasing, hindi na babalik yung kanayon, naglalasing na yan. Ang hindi nila alam, ang salita ng Diyos ay makapagpapalaya. At ito'y paraan o ito'y salita na kung saan ay makamit nila ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Okay, ang salita ng ating Panginoong Jesucristo ay minsan o karamihan nakakasakit. Ngunit ito naman ay nakakapagpalaya. Okay? Pag narinig na hindi pabor sa kanya, nasasaktan doon sa salita, sisibat na yun. No? Ayaw niyang pakinggan yung katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Sa 2 Timothy chapter 4 verse 4, hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. No? Ano yung mga kathang isip? Halimbawa, yung mga fantasya na mga kwento-kwento, doon nila binabaling. So marami na sa mga kasi open na yung social media natin ngayon. Ibabaling na yung pansin ng tao doon sa mga kathang isip na yon. Hindi na doon sa katotohanan ng Diyos. Na ang katotohanan ng Diyos, manampalataya,
sumunod sa turo ni Kristo Jesus at sa pamamagitan nun, tayo'y magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, yung mga tao na yon ay mga kathang-isip ang gustong-gusto nila. Halimbawa, ang turo mga kapatid, itong grupo natin, maliligtas ka rito sa grupo natin. Ayan. Mga kathang-isip ba? No? Mga kapatid, pag nandito ka sa grupo natin, no, magbigay ka ng konting ng offerings mo, babalik sa iyo siksik, liglig at umaapaw. Ganon yung mga gustong-gusto nilang pakinggan. Okay? No? Ayaw nilang pakinggan yung talagang katotohanan na salita ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang makapagpapalaya sa tao at siyang magbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagpatuloy natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 5. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Praise the Lord. Okay? So, yan ang mensahe ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ganon din sa atin bilang kanyang tagapakinig. Okay? Lalong-lalo na sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Magtiis tayo sa ating ginagawa. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sino mang nagtitiis, no, hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Okay? Ano yung pagtitiis natin? Nagtitiis tayong nakikibahagi sa pagtitipon para sa ating Panginoong Jesucristo upang ating purihin, pasasalamatan at luwalhatiin ang ating Panginoon Diyos. Yun yung pagtitiis. Itong ginagawa natin ay isang halimbawa ng pagtitiis upang tayo'y lumago sa ating pananampalataya. No? So maliwanag yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang nagtitiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Okay? Nagtitiis tayong sumunod sa katotohanan, sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng ating pagtitiis, makakamit natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Amen. 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 Okay. Amen.